Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Inflation rate bumilis sa 1.8% nitong Disyembre. Flood control controversy hindi na umano mauulit sa 2026 budget dahil sa mga safeguard ayon kay Senator Win Gatchalian. MMDA nagsagawa ng clearing operation sa mga daraanan ng traslasyon. PNP mahigpit na ipatutupad ang liquor ban at gun ban sa pista ng Nazareno. Sa MBC TV correspondents, ilang guro na nakadestino sa mga liblib na lugar sa Northern Samar hindi makapasok dahil sa mataas na tubig baha, epekto ng shear line. Sa MBC TV Sports, Manny Pacquiao pinarangalan sa World Sports Summit sa Dubai. At sa Showbiz Spotted, Andrea Brillantes, puwera usog ang hirit matapos i-hard launch ang bagong love life. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa pagtatapos ng 2025 batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Pangunahing itinuturong dahilan ng pagbilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, lalo na sa mga gulay at isda na iniuugnay sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Magbabalita si Dustin Bayog. Bahagyang bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa para sa huling buwan ng 2025. Base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation rate ng bansa noong Disyembre sa 1.8% na mas mataas kumpara sa 1.5% noong Nobyembre pero mas mababa naman kumpara sa 2.9% noong Disyembre na nakaraang taon. Nakikitang dahilan dito ng PSA ay ang pagtaas ng inflation sa mga produktong pagkain at inumin na mula sa 0.1% noong Nobyembre ay sumipa ito sa 1.4%. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, ito ay dahil sa mabagal na pagbaba ng presyo ng cereal products gaya ng bigas at ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gulay gaya ng talong, gayon din sa isda gaya ng bangus na ramdam sa labas ng NCR. Paliwanag ni Mapa, ito ay dahil sa mga nagdaang bagyo noong November na nakapekto sa galaw ng presyo ng pagkain. Ilan pa sa nakaambag sa kabuang inflasyon ay ang bayad sa tubig, pabahay at langis na sinundan naman ng restaurant at accommodation services. Sa kabila nito, naitala naman ng bansa ang inflation average sa 1.7% na siyang pinakamababa simula pa noong 2016 kung saan naitala ang 1.3% annual average. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tinanggap na ng pamahalaan ng mga aral sa naging kontrobersiya sa flood control projects noong 2025. At ayon sa Senado, hindi na ito mauulit. Ito ang pagtitiyak ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 national budget. Una sa balitang yan si Kyle Bulyas. Hindi na mauulit ang nangyaring flood control mess noong 2025. Yan ang ginawang pagtitiyak ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, kasunod ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Gatchalian na may mga nilagay silang safeguards upang maiwasan na ang nangyari sa flood control controversy. Please. Yung mga infrastructure ngayon, lahat meron ng station number at coordinate. So malalaman na natin kung saan ginagawa yung infrastructure at kung gaano kahaba. Dati walang ganun eh. Manghuhula ka kung saan ginagawa yung kalsada eh. Pangalawa, lahat ng infrastructure ngayon hindi na lump sum, pina-itemize namin. For example, yung farm to market roads at yung irrigation project. Dati bibigyan ka lang 20 billion pero hindi mo alam kung saan itatayo. So ngayon ganun naka-detalya itong budget na ito.
Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na lahat ng proposal sa ilalim ng 2026 budget ay mayroon ng kaukulang mga dokumento. Samantala, naniniwala naman si Gatchalian na ang pagveto ni Marcos sa siyam na unprogrammed items ay dahil sa change of heart. Mayroon ani ang koordinasyon ng Executive Department sa Kongreso sa buong proseso ng pagbabudget, kaya nagtataka umano si Gatchalian sa pagbabago ng isip ng ehekutibo. Paliwanag ni Gatchalian, ang mga vinito ni Marcos ay galing mismo sa original na National Expenditure Program. Sa aking pananaw dyan ay mahalaga rin siya pero hindi siya controversial. No? At ang pananaw ko dyan, nagbago ang isip ng executive dahil tingin na nila ay hindi na nila kakailanganin to dahil originally nanggaling to sa kanila eh. No? So kaya nagtataka kami bakit tinanggal to ng executive. Pero kung tingin naman nila ay kakayanin na ng program budget na wala naman na veto, hindi kagaya that time, last year, almost 29 billion sa program items ang tinanggal. Pero dito sa budget na ito, walang na-veto sa program item. So ang ibig sabihin, ang pananaw nila, kaya na ng program item. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, mas pinaiigting na ng mga otoridad ang paghahanda para sa Nazareno 2026. Bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad at kaayusan, nagsagawa ng pinagsamang clearing operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga kalsadang daraanan ng andas ng Jesus Nazareno. Ang mga latest update, tinutukan ni Boy Gonzales. Bilang paghahanda sa Traslasyon 2026, nagsagawa ng joint clearing operation ng mga otoridad sa rutang daraanan ng andas ng Jesus Nazareno. Kabila sa mga lumahok sa operasyon, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Land Transportation Office, Philippine Coast Guard, lokal na pamahalaan ng Maynila na kinabibilangan ng Manila Traffic and Parking Bureau, Department of Public Services, Department of Engineering and Public Works. Mula sa Quirino Grandstand, binagtas ng clearing operation ang kahabaan ng Ayala Boulevard hanggang Carlos Palanca Street sa San Miguel. Hinatak ng MMDA ang mga ilegal na nakaparadang sakyan sa kalsada. Kabila sa mga nahatak ang ilang kotse, motorsiklo, tricycle at e-trike sa mga lansangan ng Hidalgo, Arligue, Concepcion Aguila at iba pang kalye upang matiyak ang maayos at ligtas na daloy ng trastasyon. Ipagpapatuloy ng mga otoridad ang clearing operation upang maging maluwag ang mga kalsadang daraanan ng trastasyon kung saan mahigpit na ipatutupad ang zero vendor policy hanggang sa matapos ang aktibidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, mas pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa Maynila para sa papalapit na traslasyon at kasagsagan ng pista ng Jesus Nazareno. Sa direktiba ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit na ipatutupad ang liquor ban at gun ban kasabay ng pansamantalang suspensyon ng permit to carry firearms sa buong Metro Manila. Magbabalita si Edniel Parosa. Ipinag-utos si Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mahigpit na pagpapatupad ng liquor ban at gun ban sa traslasyon at buong kasagsagan ng pista ng Jesus Nazareno sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito ng rekomendasyon ng NCRPO hinggil sa suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila mula Enero 8 hanggang Enero 10. Ayon kay Nartates, kabilang sa kanilang ipagbabawal ay ang paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic device sa Maynila, bagay na naobserbahang ginagawa ng ibang deboto. Patuloy umano ang ugnayan ng PNP sa Manila City Government, lalo't aminado si Nartates na complex o komplikado ang security environment kapag traslasyon na inaasahang dadagsain ng milyong Katoliko. This event gathers millions of devotees and with it comes a complex security environment that requires careful planning and full coordination. Let me be clear. There will be no let-up in our security preparations. We will remain proactive, alert, and ready to protect lives, respect faith,
and ensure the orderly conduct of this significant occasion. Target ng PNP na mahigitan o mapantayan ang record na 15 oras lamang na prosesyon noong sinartates pa ang NCRPO Director. Kabilang sa gagawing diskarte ng pulisya ngayong taon ay ang pagtatalaga ng 800 EOS Police o mga PNP personnel na deboto rin ng Nazareno para pumalibot sa mismong andas ng poon. Bahagi sila ng higit sa 18,000 tauhan ng PNP at augmentation na magbabanda sa seguridad ng kapistahan simula ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigpit na binabantayan ng FIVOX ang dalawang bulkan sa bansa na nakitaan ng aktibidad kamakailan. Sa Albay, naobserbahan ang pagguho ng mga bato sa itaas na bahagi ng bulkang Mayon. Samantalang sa Negros Island, muling nagpakita ng senyales ng pag-aalboroto ang bulkang Kanlaon matapos magbuga ng abo kaninang umaga. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Naispatan ang pagdaos-dos ng mga nagbabagang bato mula sa Summit Lava Dome ng Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOX, sa pulsa camera at seismic monitors ng Mayon Volcano Network, ang naturang panibagong rockfall event kahapon saktong 10:46 ng gabi. Sa tala ng ahensya, nasa 85 rockfall events na ang namomonitor sa bulkan nitong nakalipas na 24 oras. Matatanda ang una ng itinaas ng PHIVOX sa Alert Level 2 ang Mayon Volcano dahil sa dumaraming aktibidad nito. Pinaalalahanan naman ng mga residente sa posibleng bigla ang pagputok ng bulkan, rockfalls at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan. Samantala muli namang nagbuga ng abo at tumaas ang aktibidad sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa kuha ng IP camera sa Kanlaon Volcano Observatory Kanlaon City Stations, saktong 5:55 AM kanina, kita ang pagbuga ng abo na nagdulot ng plumes na may taas ng 75 meters mula sa crater. Nakapagtala rin ng isang volcanic earthquake sa lugar. Sa ngayon, nakataas rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon at pinag-iingat rin ang lahat sa posibleng phreatic explosions. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanindigan si dating retired Major General Romeo Poquis na hindi siya nanghikayat ng mga tao para pabagsakin ang gobyerno sa ikinasa nilang anti-corruption rally noong nakaraang taon. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Poquis, sinabi nitong nagpahayag lamang sila ng saloobin sa nangyayaring malawakang katiwalian sa bansa sa pamamagitan ng kilos protesta. Pagbibigay diin ni Poquis, ang paglaban sa korupsyon ay isa lamang sa mga advokasya ng United People's Initiative. Tugon ito ng retired Major General matapos siyang arestuhin kahapon dahil sa kasong inciting to sedition na agad naman niyang napiyansahan. Ang inciting to sedition ay yung para bang nanghihikayat na mga tao, mamamayan, na yun nga, pabagsakin ng gobyerno, gano'n, o kaya kumuha ng yun nga, political na bagay. Opo. Na hindi naman namin ginagawa dahil ginagawa lang naman namin, aming grupo, ay magprotesta, magpahayag ng mga damdamin dito sa mga matinding corruption na itong nangyari sa ating bayan. At gusto nating mapanagot itong mga nagnakaw, mga bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. O, sa mundo ng boxing, pinarangalan ng Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao sa World Sports Summit sa Dubai bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang karera at ambag sa international sport. Ang mga detalye sa naturang awards sa report na ito. Pinarangalan ng Filipino boxing icon na si Manny Pacquiao para sa kanyang natatanging karera sa sport sa ginanap na World Sports Summit sa Dubai noong huling bahagi ng 2025. Ginawaran si Pacquiao ng Global Outstanding Sporting Career Award noong December 29 ni His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ikalawang deputy ruler ng Dubai, president ng UAE National Olympic Committee at chairman ng Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation. Nasaksihan ng seremonya ng paggawa din na Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum at Sheikh Maktoum bin Mohammed Al Maktoum, first deputy ruler ng Dubai. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Pacquiao na inaalay niya ang parangal sa lahat ng nangarap at pinanghinaan ng loob. Binigyang diin niya na hindi lang kamao ang gamit sa laban ng buhay, kundi puso upang magkaisang mga tao.
Ang World Sports Summit na may temang Uniting World Through Sport ay kauna-unahang pandaigdigang pagtitipon sa Dubai ng mga elite athlete at mga pinuno sa industriya ng sport. Ang parangal ibinigay hindi lamang bilang pagkilala sa makasisayang karera ni Pacquiao na naghatid sa kanya ng mga world title sa 8 magkakaibang weight divisions, kundi pati sa kanyang ambag bilang isang humanitarian. Ayon kay Sheikh Hamdan bin Mohammed, naniniwala ang Dubai sa positibong papel ng sport sa paghubog ng mas magandang kinabukasan ng mga lipunan at ang pagpaparangal kay Pacquiao ay patunay sa kapangyarihan ng disiplina at dedikasyon upang maging inspirasyon sa buong mundo. Bahagi rin si Pacquiao sa isang panel discussion kasama ang heavyweight champion na si Alexander Usyk kung saan ibinahagi niya ang kanyang pag-ahon mula sa kahirapan sa Pilipinas patungo sa pagiging isang pandaigdigang icon. Natanggap ang parangal ilang linggo matapos italaga ng World Boxing Council si Pacquiao bilang fighter of the century. Sa aming pagbabalik, kumustahin naman natin ang naging laban ni Filipino tennis star Alex Ayala sa ASB Classic sa New Zealand. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Magkakatabing truck sa Pasig City, nasunog. Sa MBC TV Global, ousted Venezuelan leader Nicolas Maduro maaaring maharap sa habang-buhay na pagkakakulong sa Estados Unidos. At sa Showbiz Spotted, Bini Joanna at rapper na si Skaz Takli iniintrigang mayroon daw something. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Ramos Compound sa Barangay Rosario, Pasig City ngayong Martes ng madaling araw. Sa report ng Pasig Emergency Unit, iniakyat ng mga bumbero sa unang alarma ang antas ng nirespondihang apoy bago tuluyang maapula bandang 3:12 ng umaga. Nabatid na 4 na nakaparada at magkakatabing closed van ang tinupok ng sunog malapit sa isang residential area, pero wala naman umanong nadamay na kabahayan. Kwento sa DZRH ng isang residenteng si Aimee Degano, kapitbahay nila ang naturang compound kaya mabilis silang nakalikas at swerteng hindi nasaktan. Sa initial report ng mga rumisponde, sinasabing nagsimula ito sa isang 6-wheeler cargo truck pero inaalam pa rin ang tunay na dahilan nito. Hindi pa rin uurong si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice sa plano nitong questionin sa Korte Suprema ang mga unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 national budget. Ito'y sa kabila ng pag-veto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 92.5 bilyong pisong halaga ng nasabing pondo. Narito ang report ni Milky Rigunan. Desidido pa rin si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa plano nito na idulog sa Korte Suprema ang pinagtibay na unprogrammed appropriation sa ilalim ng 2026 national budget. Ito ay kahit pa umabot sa 92.5 billion pesos na halaga ng UA o unprogrammed appropriations ang vinito ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin ni Erice unconstitutional ang pondo para sa unprogrammed appropriations batay sa Section 22 ng Article 7 ng ating saligang batas. Paliwanag ni Erice, dapat kasi ay tukoy ang pangailangan ng pondo para sa budget of expenditures. Tinukoy din ni Erice ang desisyon ng Korte Suprema sa issue ng PhilHealth, partikular ang opinyon ni Associate Justice Raul Hernando na sinasabing lahat ng uri ng unprogrammed appropriations ay unconstitutional. Sa ilalim ng 2026 budget, ibinabana sa 150.9 billion pesos ang UA na nasa pinakamababang antas mula noong 2019. Paliwanag naman ni DBM Secretary Rolly Toledo na hindi mali ang UA. Anya, ito ay standby authority na maaari lamang gamitin kapag may malinaw at legal ng kondisyong natupad, gaya ng pagkakaroon ng extra revenues o loan at pagsunod sa mahigpit na patakaran at validation. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
May magandang balita para sa mga motorcycle riders. Mas gagaan na ang kanilang gastos matapos alisin ng Land Transportation Office ang registration fee para sa top box at saddlebags. Gayunman nilinaw ng LTO na mananatili ang requirement sa pagpaparehistro ng mga nasabing accessory bilang bahagi ng mas maayos na pagmomonitor sa mga sasakyan. Magbabalita si Jackie Resho. Mapabawasan na ang gastos ng mga motorcycle riders dahil inalis na ng Land Transportation Office o LTO ang 100 pesos registration fee ng kanilang top box at saddlebags. Gayunpaman nilinaw ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na kinakailangan pa rin iparehistro ang naturang motorcycle accessories. Yun naman pong may mga motorsiklo po, may mga kababayan po kasi tayo na motor nila, meron left and right, tapos meron din top box sa ibabaw. So per top box and saddlebag, 100 pesos yun. So kung tatlo, 300 po yun. 300, isip 300 yung matitipid mo, ito malamang ang unang makikinabang diyan yung pong yung mga naghahanap buhay na ng delivery, yung mga riders, ano? Opo. Okay. Mahalaga naman po yung top box kasi doon ho nila na ilalagay din yung helmet nila, jacket nila. Samantala, sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi nila kanilaw na nagbabalangkas na ang Department of Transportation kasama ang iba pang mga ahensya ng gobyerno ng registration at licensing ng mga e-bike at e-trike. Ito'y kasunod ng ipinatupad na ban o pagbabawal sa mga ito na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa NCR at marami umano sa nasitang riders ay walang lisensya. Actually, Katingin, may binabalangkas po ang DOTR si Secretary Giovanni Lopez, kasama sila Yusek Mon Reyes. Kasama po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, joint memorandum circular po ito, kasama DPWH, DILG, LTO. Ano po ito? Para registration po ito at saka po yung paglilisensya sa requirements ng mga kababayan natin. Hopefully lumabas na po yan, matapos na. Meron lang po silang ibang konting tinatapos. Kaya lang sa amin po sa LTO, kailangan na po namin simulan. Kaya po noong January 2, nagsimula na po kami ng mga hulihan. Paliwanag at payo naman nila kanilaw sa mga rider na walang lisensya pero natikitan pa rin ng LTO na huwag baliwalain ito dahil magre-reflect o lalabas pa rin ito sa kanilang records oras na kumuha na sila ng lisensya. Mga iba na huli po namin, Katunying, natikitan sila. Usually kasi yung iba walang license pero merong ID. May ID. So natikitan po sila. Oo, natikitan sila. At saka yun nga po yung kahapon, yung iba po personal ko pong nakita na tumubo sila sa LTO. So, kasi kahit na sabihin yung wala silang license, hindi po nila na nakita ito na once na nag-apply na sila ng license at in-undermine yung license, yung ticket, hindi nila pinansin, lalabas po yun pagka nag-apply na sila ng license. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, magiging maulan pa rin ngayong araw dulot ng mga umiiral na weather system na nakakapekto po sa ating bansa. Mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at paggupo ng lupa sa bahagi ng Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Dulot po yung mga ulan na dala po ng shear light. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas sa Mindanao ay maaari pa rin pong makaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na ulan dulot naman po ito ng easterlies. Dito naman sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora, asahan pa rin ang ulan dulot ng amihan. Gayun din dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon hanggang sa may ng ulan po ang ating mararanasan. Manatiling umantabay sa weather update ng Pag-asa at dito lamang po sa DZRH. Ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, lahat ng hayop sa mundo ay may pagkakaiba-iba, lalo na sa mga tunog na kanilang nililikha. Sa buong mundo, alam niyo ba na may hayop na ang kanilang tunog ay kayang makapatay ng tao sa sobrang lakas? Alamin na this, ano nga ba ang loudest animal sa buong mundo? Ang sperm whale ang hayop na itinuturing na may pinakamalakas na tunog na kayang malikha sa buong mundo. Ang lakas ng sound nila ay umaabot ng hanggang sa 230 decibels. Mas malakas pa ito kumpara sa tunog na kayang likhain ng isang jet engine na mayroong 150 decibels sa hangin. Ang decibels ay ang unit na ginagamit para sukatin ang lakas ng isang tunog.
Ang narinig ninyo na yan ay ang clicking sounds. Ginagamit nila ito upang mag-usap at upang makahanap ng kanilang prey tulad ng giant squids. Pero bakit tila mahina ito kung ating pakikinggan? Hindi kasi natin naririnig ang totoong lakas ng tunog ng sperm whale dahil ang tenga natin ay hanggang 20 to 20,000 Hz lang ang kayang marinig. At ang sperm whale ay naglalabas ng sound na higit pa sa 20,000 Hz. Kung kaya ito lang ang naririnig natin at ang tawag dyan ay ultrasonic. Infrasonic naman ang tawag kung sobrang baba ng tunog kaysa sa kaya lang nating marinig o 20 Hz pababa tulad ng tunog na nililikha ng mga blue whale. Pero sa kabuuan, napakalakas ng tunog na ito na lumilikha ng vibrations na pinaniniwalaang kaya ring pasabugin ang ating lungs. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Humarap sa unang pagkakataon sa Korte ng New York si ousted Venezuelan leader Nicolas Maduro kasama ang kanyang asawa mula sa kinakaharap nitong narco-terrorism case at iba pa, kung saan nag-plead ng not guilty ang mga akusado at iginiit na wala silang kinalaman sa mga paratang at daan lamang ito ng mga imperialista na makuha ang kanilang interes. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, maaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong sa Estados Unidos ang sinibak na leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro kaugnay ng isang kasong narco-terrorism laban sa kanya. Sa naging unang pagharap sa korte sa New York City ni Maduro at ng kanyang asawa kahapon, nag-plead ng not guilty at iginiit na sila inosente sa mga paratang ni US President Donald Trump. Anila, ang mga akusasyon ay isa lamang taktika ng mga umano'y imperialista na nagdanais lamang angkinin ang mayamang reserba ng langis ng Venezuela. Habang debate naman sa United Nations sa legalidad ng pagkilos ng administrasyon ni Trump sa pagdakip ito kay Maduro, gayon din ang kapasidad ng Venezuela bilang isang bansa. Samantala, patay naman ang nasa 30 katao sa isang bayan sa Nigeria. Yan ay matapos atakila isang grupo ng mga armadong lalaki para magnakaw, gayon din ang mangidap ng ilang individual. Yan ay matapos sunugin din ng mga umano'y kinilalang bandido ang malita pamilihan ng bayan sakay sa kanilang mga motor at nagawang manakot pa ng mga residente. Ayon kay Niger State Police spokesperson Wasia Abiodun, kasalukuyang tinutulungan na ng mga otoridad ang mga nasugatan at nagsagawa na rin ng investigasyon para matunton ang mga may sala. Samantala, matapos ang naging kalunos-lunos sa pagsalubong sa bagong taon sa Switzerland, kung saan isang malaking sulog ang sumiklab, isang Pinoy ang napakulit na kabilang sa mga nasugatan sa nangyaring insidente. Nakilalang 16 anyos na binata na si Kian Kaiser Talingdan na nagtabo ng severe burn sa kanyang muka, kaliwang bahagi ng katawan, dibdib gayon din sa kanyang binti. Kasalukuyan ang ginagamot ng mga doktor sa Italy ang binata at sinusuri na lamang kung may impeksyon na nakuha si Kian mula sa mga natamo niyang sugat. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, trending topic online, sina Bini Joanna at pauwi na ako hitmaker na si Skusta Clee. Ang mga post na nagpaintriga sa mga marites sa social media, narito sa aking report. Iniintrigang may something ang leader ng Bini na si Joanna at rapper-singer na si Skusta Clee. Ito'y matapos di makaligtas sa mapanuring mata ng netizens ang kanilang latest post tampok ang naging bakasyon sa Vietnam, kung saan napansin ng ilan ang umano'y pagkakapareho ng mga pinuntahang lugar sa Hanoi mula Temple of Literature, Hoan Kiem Lake at sa may Old Quarter. Parehong walang caption ang post ng dalawa kundi background music lang. Kay Joanna, low lights, habang sa pauwi na ako hitmaker, don't think they know naman ni Chris Brown. Ilang fans ang tila di natuwa sa pagkakalink ng P-pop star sa rapper na matatanda ang naging kontrobersyal ang relasyon sa social media personality na si Zainab Harake. Habang may ilan namang ipinagtanggol si Joanna at nagsabing baka naman may collab lang. Samantala, sa gitna naman ng mga haka-haka, kapansin-pansing ni-repost ng Bini leader ang kanyang lumang tweet kung saan bahagi nito ang linyang as long as my intentions are pure and my heart is right, I don't have to explain myself to anyone. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang dalawa tungkol sa issue.
At sa aking pagbabalik, Andrea Brillantes, puwera usog ang hirit matapos i-hard launch ang bagong Love Life. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Abangan sa aming pagbabalik, tricycle muntik nang mahulog sa bangin, driver sugatan sa Orani, Bataan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala tinalo ang Williams-Vitolina tandem sa ASB Classics. At sa Hoy, bawal yan. Pasaherong nag-bomb joke sa NAIA, blacklisted na. Parusang posibleng kaharapin ito, alamin. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Nasabat ang 680,000 pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Santiago, Ilocos Sur, kung saan arestado ang 18 anyos na lalaking sospek. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya ngayon ng Santiago, Ilocos Sur Police Station ang 18 anyos na binatang estudyante na nagmula pa sa Cavite City matapos itong mahulihan ng 100 gramo ng shabu na nakasilid sa 3 knot-tied transparent plastic sachet na tumitimbang ng 100 gramo at may street drug price na 680,000 pesos. Batay sa ulat ni Santiago, Ilocos Sur OIC Chief of Police Captain Justin Jeff Agigam na nakarating sa tanggapan ni Regional Director Brigadier General Dindo Reyes, nagsagawa ng anti-drug operation sa Barangay Ulo-Ulo Norte, Santiago, Ilocos Sur ang pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1, PDEA Ilocos Sur, PDEG SUU 1, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Ilocos Sur PPO at Santiago Municipal Police Station na nagresulta ng pagkaresto sa suspek. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon na kaso ng suspek na patuloy pang iniimbestigan upang malaman ang pinagmulan ng nakumpiskang illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik na ang klase sa lalawigan ngayong araw, ngunit ilan sa mga guro na nakadistino sa malalayong lugar o liblib na lugar sa probinsya na kailangan pang sumakay ng bangka ay hindi muna pumasok sa takot sapagat nananatiling baha o mataas pa rin ang tubig sa ilog na tanging ilog lamang ang maaaring madaanan sa transportasyon patungo sa kanilang mga paaralan. Ito ang kalimitan na kinakabahala naman ng mga guro sapagkat lubhang delikado ang pagsakay ng bangka kung masama ang panahon. Posibleng makapagsagawa ng klase kung normal ang sitwasyon sa ilog. Samantala, sa ibang lugar, binaha ang ilang mga paaralan at apektado ang kanilang mga learning materials. Ngunit tuloy naman ang klase ng mga ito ngayong araw. Ilan sa mga paaralan, naging pansamantalang evacuation center ng ilan sa mga apektadong residente. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Train Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa matarik na karsada, muntik nang mahulog sa bangin ang isang tricycle na kolong-kolong na may sakay itong 5 individual na minamaneho ng isang babae matapos mawalan ito ng preno habang pababa sa bahaging pabulusok na bangin sa kabaan ng Bisina Road, Barangay Tala, Orani, Bataan, pasado 6:30 kagabi. Batay sa initial report ng Orani PNP, ang Skygo tricycle na kolong-kolong na walang plaka na minamaneho ng 18 anyos na babae na walang lisensya na residente ng Barangay Tapula, Orani. Sakay nito ang 5 individual na 3 dito ay edad 18 at 2 namang 17 anyos. Pababa umano itong kolong-kolong sa pabulusok na matarik na karsada na patungong Barangay Pag-asa, Orani mula sa Budik ng Barangay Tala. Pagdating sa lugar ng insidente sa isang matalim na kurbada na karsada, pumalya umano ang preno na sasakyan. Dahil dito, nawala ng control ang driver at upang maiwasang mahulog ang sasakyan sa matarik na bangin, sinadya nitong ibangga ang sasakyan sa isang malaking bato. Bunga ng insidente, isa sa mga pasahero na kinilalang si alias Marian ang nagtamo ng minor na pisala at agad na dinala sa Orani District Hospital para sa karampatang lunas. Samantalang ang nasabing sasakyan ay nagtamo ng pisalang hindi pa matukoy ang halaga.
para sa MBC TV Network News RH37. Dani Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng kapulisan ng tinatayang 23,800 na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operasyon kagabi Enero 5, 2026 sa Purok Daaw, Barangay Upper, Tibanban, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Banda alas 7:30 ng gabi na ikasa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao Oriental Police Provincial Office katuwang ang Drug Enforcement Unit ng Gobernador Generoso Municipal Police Station ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto kay Jason Calderon alias Doy, isang 26 anyos na driver at residente ng Barangay Poblacion Gobernador Generoso. Ayon sa kapulisan, nakumpiska mula sa suspek ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 3.5 grams, isang 1,000 bypass money at iba pang mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng kapulisan ng suspek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nang dahil sa simpleng bomb joke, naantala ang dapat sanay lipad ng isang pasahero papuntang Singapore ilang araw bago ang nagdaang holidays. Ang pasahero offloaded na, blacklisted pa matapos nitong makipagbiruan sa mismong airport security ng Ninoy Aquino International Airport. Tinutukan yan ni Rose Babiera. Naharang ng Philippine National Police Aviation Security Group ang isang pasahero na nagbirong may dala umanong granada nang dumaan ito sa security check sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Wala mang nakitang bomba ng inspeksyonin ng Explosive Ordnance Disposal at K9 unit ang bagahe. Yung bomb joke, di ba? Yung pagbibiro na may bomba ako rito. Well, batas na ngayon yan. Bawal na bawal yan. Number 1 niya. Huwag na huwag kang magbibiro kahit sa panig ng airport, lalo na kung nasa loob ka na ng aeroplano. Mabilis na in-offload at binlacklist ang pasahero mula sa apektadong airline. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o mas kilala bilang Anti-Bomb Joke Law, ang sino mang nagbitiw ng biro at nagpakalat ng maling impormasyon ukol sa presensya ng bomba at kahalintulad na explosive device ay posibleng mahatulan ng kulong na hindi lalampas sa 5 taon. May karampatang multa rin ito na hindi hihigit sa 40,000 piso. Depende sa hatol ng korte. Ang sino mang maaaresto sa paglabag sa batas na ito ay hindi papayagang magpiyansa habang nililitis ng military court. Paalala pa ni Aviation Security Group Chief Police Brigadier General Junicio Bartolome, mahigpit nilang ipatutupad ang zero tolerance policy pagdating sa anumang uri ng bomb joke. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng tennis, malakas ang simula ng 2026 para kay Filipina tennis star Alex Iala matapos magtala ng panalo sa doubles event ng ASB Classic sa New Zealand. Ang mga detalye sa report na ito. Malakas ang panimula ni Filipina tennis star Alexander Alex Iala sa kanyang 2026 campaign matapos makapagtala ng impressive win sa doubles event ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Lunes. Kasama ang Amerikanong teenager na si Iva Jovic, tinalo ni Iala ang dating world number 1 na si Venus Williams at dating world number 3 na si Elina Svitolina sa score na 7-6-6-1. Naging dikit ang unang set na umabot sa tiebreak, kung saan nagtapos ang set sa isang mahabang palitan ng bola na pinakinabangan ni Iala at Jovic. Dala ang momentum, kinontrol na ng mas matang tambalan ang ikalawang set para siguraduhin ang panalo. Patuloy na pinapatunayan ni Jovic ang kanyang potensyal bilang isa sa pinakamatingkad na batang manlalaro sa WTA Tour matapos makapasok sa top 40 sa singles, makapagwagi ng WTA title at magkaroon ng Junior Grand Slam doubles title sa Australian Open at Wimbledon. Sa kabila nito, nananatiling makasaysayang figure si Williams na may 7 Grand Slam singles titles at 14 na Grand Slam doubles titles, habang si Svitolina naman ay isa pa ring regular na kasapi ng top 20 ng tour. Para kay Iala, mahalagang confidence boost ang panalo bilang panimula ng taon, habang patuloy siyang nakakakuha ng karanasan laban sa mga elite na manlalaro sa WTA circuit. Babalik si Iala sa singles competition ngayong Martes, January 6, kung saan nakatakdang harapin niya si Donna Vekic sa Auckland.
At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpasok ng taon, usap-usapan agad ang buhay pag-ibig ng aktres na si Andrea Brillantes. At silipin din ang birthday photoshoots ng January babies na sina Catriona Gray at Liza Soberano. Narito ang aking showbiz report. Puwera usog, please lang! Yan ang hirit ng aktres na si Andrea Brillantes matapos ang pa-hard launch ng basketballistang si Francesco Juan Capistrano o Panky. Nagsimula ang post sa tanong na have you ever been in love? At saka lumabas ang compilation ng kanilang sweet moments together. Ang video humakot na nga agad ng higit 4 na milyong views. Una rito sa Christmas and New Year dump sa Instagram ng aktres na silayan ang kaparehong bouquet of flowers na hawak ni Panky, gayon din ang isang kuhang larawan habang magkayakap. Habang noong New Year, pinag-usapan din online ang salubungin nila ang bagong taon together. #New Year, New Love Life para kay Blight. Samantala, looking fierce and sultry naman ang January babies na sina Catriona Gray at Liza Soberano sa kanilang birthday photo shoots. Si Miss Universe 2015 Catriona Gray nagdiriwang mismo ngayong araw ng 32nd birthday. Habang last Sunday naman, sinelebrate ni Liza ang kanyang ika-28 kaarawan. Para sa MBC TV Network News, ito po yung Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Miyerkules para sa mga balita makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Araw pa lang ngayon ng In advance ka advance. Araw ng Martes. Muli po, hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.